Lahat tayo narinig na ito. Kapag sobrang init, nasa ilalim ang isda. Simple, di ba? At iyan ang sinusunod ng 99% ng mga mangingisda. Paano kung sabihin ko sa inyo na iyan mismo ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang umuuwing walang huli tuwing Marso? Sa video na ito, babaliin natin ang pinakamatandang kasabihan sa pangingisda. Ipapakita ko sa inyo ang mga lugar na hindi ninyo pinapansin, ang mga taguan na tila imposible, pero doon mismo nag-aabang ang mga malalaking isda na hinahanap ninyo. Manatili kayo dahil pagkatapos nito, mag-iiba ang tingin ninyo sa pangingisda sa mainit na panahon. At tanong ko lang, saan ba kayo unang naghahagis ng pain kapag tirik na ang araw? Sa gitna ba? Taon-taon, pagdating ng Marso at Abril, iisa lang ang kwento ng karamihan. Mahina ang kain ng isda, sobrang init kasi. Naging parang Biblia na ang paniniwalang kapag mainit, ang tanging solusyon ay hanapin ang pinakamalalim na bahagi ng tubig. Ito yung tinuro sa atin ng mga nauna sa atin. At dahil may luhi ka naman, hindi na natin ito kinuwestiyon. Inihahanda natin ang ating gamit para sa deep water fishing. Naghahanap tayo ng mga drop-off, mga kanal sa ilalim, at doon tayo tumatambay buong araw. Pero ang totoo, habang abala tayo sa pag-aabang sa malalim, ang mga premyadong huli ay nasa ibang lugar. Ang problema ay hindi ang init, kundi ang ating nakasanayang diskarte na hindi na umaangkop sa matinding pagbabago ng temperatura ng tubig. Unang-una, kailangan nating intindihin kung bakit mali ang konsepto ng laging nasa malalim. Oo, mas malamig sa ilalim, pero may isang mas mahalagang bagay na nawawala doon kapag sobrang init, oxygen. Habang umiinit ang tubig, bumababa ang dissolved oxygen level nito. Ang pinakamalalim na bahagi, lalo na kung walang agos, ay nagiging dead zone o lugar na hirap huminga ang isda. Isipin ninyo, para kayong tumakbo ng marathon, tapos pumasok kayo sa isang kwartong kulob at walang hangin. Ganoon ang pakiramdam ng isda. Kaya kahit mas malamig doon, hindi sila magtatagal sa lugar na hindi sila komportable. Ang malalaking isda na mas malaki ang pangangailangan sa oxygen ay unang-unang umiiwas sa mga ganitong lugar. Kaya habang kayo ay matiyagang nag-aabang sa ilalim, sila ay naghahanap ng mas magandang lokasyon. Kaya saan sila pupunta? Dito napapasok ang unang sikreto. Hindi lalim, kundi lilim. Ang lilim o anino ang pinakamahalagang palatandaan na dapat ninyong hanapin. Isang malaking puno na nakatabingi sa tubig, isang malaking bato, o kahit isang tulay. Ang anino ay nagbibigay ng dalawang bagay. Una, direktang binabawasan nito ang temperatura ng tubig sa ilalim nito ng ilang degrees. Pangalawa, nagbibigay ito ng takip o cover kung saan pakiramdam ng isda ay ligtas siya mula sa mga ibon at iba pang maninila. Isipin ninyo ang isang eksena. Tirik ang araw, 12:00 ng tanghali. Sa halip na ihagis ang pain sa gitna ng lawa, subukan ninyong ihagis sa pinakamadilim na anino na makikita ninyo malapit sa pampang. Huwag ninyong maliitin ang kapangyarihan ng anino. Madalas, dyan lang sa ilalim ng anino ng isang maliit na sanga nag-aabang ang isang malaking bass o tilapia na ayaw maistorbo. Pangalawang taguan, mga istruktura sa mababaw na tubig. Ito ang pinakahindi kapani-paniwalang lugar para sa marami. Bakit pupunta sa mababaw ang isda kung mainit? Ang sagot ay nasa salitang istruktura. Ito ay maaaring mga water lily, mga damong dagat, mga natumbang puno, o kahit mga poste ng isang lumang pantalan. Ang mga istrukturang ito ay lumilikha ng sarili nilang micro-ecosystem. Nagbibigay sila ng lilim, tulad ng nabanggit natin kanina. Pero higit pa riyan,
Ang mga halaman tulad ng water lily ay naglalabas ng oxygen sa proseso ng photosynthesis. Kaya ang tubig sa paligid at ilalim ng mga ito ay mas mayaman sa oxygen. Bukod pa dito rin nagtatago ang maliliit na isda at insekto na pagkain nila. Kaya ang malaking isda ay mayroon ng lilim, oxygen at pagkain sa iisang lugar. Ito ang perpektong tambayan para sa kanila sa tanghaling tapat. Isipin ninyo ang ganitong sitwasyon. Nakarating kayo sa isang lugar na puno ng makakapal na water lily. Ano ang unang reaksyon ng karamihan? Naku, sabit dito. At iiwasan nila ito. Pero iyon ay isang malaking pagkakamali. Sa ilalim ng mga tila magugulong halaman na iyon ay may mga tunnel at bulsa kung saan komportableng nagpapahinga ang mga isda. Ang kailangan ninyo ay tamang diskarte tulad ng paggamit ng weedless rig or topwater lure. Subukang ihagis ang pain sa gilid ng mga water lily o sa mga maliliit na butas sa gitna nito. Magugulat kayo na sa lalim na 2 o 3 talampakan lang, sa ilalim ng init ng araw, ay may papatol na malaking isda. Dahil hindi sila nagtatago sa init, nagtatago sila sa direktang sikat ng araw habang nananatili sa lugar na mayaman sa oxygen at pagkain. Pangatlong mahalagang salik, ang agos ng tubig. Ang gumagalaw na tubig ay laging mas maganda kaysa sa stagnant o hindi gumagalaw na tubig. Ang agos ay may dalang mas malamig na tubig mula sa ibang lugar at higit sa lahat, mas maraming oxygen. Ang simpleng paggalaw at paghampas ng tubig sa hangin ay nagpapataas ng oxygen level nito. Kaya hanapin ninyo ang mga lugar kung saan may kahit kaunting agos. Ito ay maaaring bukana ng isang ilog na dumadaloy sa isang lawa, malapit sa mga water pump ng irigasyon, o kahit sa mga culvert kung saan dumadaloy ang tubig sa ilalim ng kalsada. Kahit mahina lang ang agos, sapat na iyon para maging mas komportable ang lugar para sa mga isda. Mag-abang sa mga gilid ng agos kung saan nagkakaroon ng siyam o linya sa pagitan ng mabilis at mabagal na tubig. Diyan sila nag-aabang ng pagkain na tinatangay ng agos. Huwag ninyong isipin na kailangan ay malakas na agos tulad ng sa isang ilog. Minsan, ang simpleng hangin na lumilikha ng alon sa isang bahagi ng lawa ay sapat na. Ang bahaging iyon ay magkakaroon ng mas maraming oxygen kaysa sa bahaging kalmado at parang salamin. Obserbahan ninyo ang direksyon ng hangin. Ang pampang na hinahampas ng alon o wind-blown bank ay isang napakagandang lugar para maghanap ng isda. Itinutulak ng hangin ang plankton at maliliit na organismo patungo sa pampang na iyon na umaakit sa maliliit na isda na siya namang umaakit sa malalaking isda. Doble ang benepisyo, mas maraming oxygen at mas maraming pagkain. Ito ay isang simpleng obserbasyon sa kalikasan na madalas nating nakakaligtaan dahil masyado tayong nakatutok sa lalim ng tubig. Usapang lalim ulit tayo. May mga pagkakataon na nasa malalim nga ang isda pero hindi sa paraang iniisip natin. Hindi sila nasa pinakailalim na patag na bahagi. Sila ay nasa mga thermocline. Ang thermocline ay isang manipis na layer sa tubig kung saan nagkakaroon ng biglaang pagbabago sa temperatura. Sa itaas nito ay mainit na tubig at sa ilalim nito ay malamig na tubig. Ang mga isda ay madalas na tumatambay mismo sa layer na ito or bahagyang nasa ilalim nito. Dito, nakukuha nila ang benepisyo ng mas malamig na tubig habang nananatili sa lalim na may sapat pang oxygen. Ang problema, paano natin malalaman kung nasaan ang thermocline? Dito na pumapasok ang importansya ng isang fish finder or depth sounder. Kung wala kayo nito, ang isang magandang palatandaan ay ang lalim kung saan biglang nawawala ang mga damo sa ilalim ng tubig. Madalas,
Ang thermocline ay nasa itaas lang ng linyang iyon. Ang isa pang uri ng istruktura na madalas nating binabaliwala ay ang mga man-made structures o gawa ng tao. Mga tulay, pantalan, at mga riprap o pader na bato sa gilid ng tubig. Ang semento at bato ay nag-aabsorb ng init, kaya iisipin mong iiwasan ito ng isda. Pero ang lilim na nililikha ng mga ito ay napakahalaga. Ang ilalim ng isang tulay ay isa sa mga pinakamagandang lugar para mangisda sa katanghalian. Laging malamig at madilim doon. Ang mga poste ng tulay ay lumilikha rin ng current breaks na tinitigilan ng isda para magabang ng pagkain. Ganoon din sa mga pantalan. Ang ilalim ng mga ito ay puno ng anino at mga poste na nagsisilbing takip. Subukang i-pitch o i-flip ang iyong pain sa pinakamadilim na sulok sa ilalim ng isang pantalan. Diyan madalas nakatago ang mga matatalinong isda na bihirang makita ng mga mangingisda. Pag-usapan naman natin ang oras. Oo, mahalaga ang lugar, pero kasing halaga rin ang tamang oras. Ang kasabihang, "The early bird catches the worm" ay totoo sa pangingisda, lalo na sa mainit na panahon. Ang pinakaaktibong oras ng pagkain ng mga isda ay sa madaling araw, mula sa pag-angat ng dilim hanggang sa mga unang oras ng pagsikat ng araw. Sa oras na ito, ang temperatura ng tubig ay nasa pinakamababa nitong antas sa loob ng 24 na oras. Mas mataas ang oxygen levels at mas komportable ang mga isda na lumabas sa kanilang mga taguan para maghanap ng pagkain. Sa mga oras na ito, mahahanap mo sila na mas agresibo sa mga feeding area, kahit sa mga medyo bukas na lugar. Kaya kung seryoso ka sa paghuli ng malaki, kailangan mong magsakripisyo at gumising ng maaga. Ang pangalawang golden hour ay sa dapit hapon, mula sa huling 2 oras ng liwanag hanggang sa paglubog ng araw. Habang unti-unting lumalamig ang paligid, lumalamig din ang ibabaw ng tubig. Ito ang hudyat para sa mga isda na lumabas ulit para kumain bago dumilim. Ang kagandahan sa pangingisda sa hapon ay minsan mas agresibo pa sila kaysa sa umaga. Buong araw silang nagtatago at nag-iipon ng lakas, kaya pagdating ng hapon, gutom na sila. Sa mga oras na ito, subukan ang mga topwater lure. Ang makita ang isang malaking isda na sumasalakay sa iyong pain sa ibabaw ng tubig habang papalubog ang araw ay isa sa mga pinakakapanapanabik na karanasan sa pangingisda. Kaya huwag kang susuko agad kapag tanghali na. Magpahinga ka at bumalik sa paglubog ng araw. Ngayon, ikonekta natin ang lugar at oras. Sa umaga at hapon, kapag mas aktibo sila, mahahanap mo ang mga isda na medyo malayo sa kanilang mga sanctuary o taguan. Naglilibot sila sa mga katabing damuhan o mababaw na lugar para manghuli. Pero pagdating ng 10:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon, kapag pinakamainit na, babalik sila sa mga lugar na pinag-usapan natin. Makapal na lilim, mga water lily, ilalim ng mga tulay, at mga lugar na may agos. Ang diskarte dito ay maging mas mabagal at mas tiyak. Kailangan mong ilagay ang iyong pain sa eksaktong lugar kung nasaan sila. Hindi sila lalabas sa kanilang komportabling lugar para habulin ang pain mo. Kailangan mong dalhin ang pagkain sa kanila. Ito ang tinatawag na precision fishing. Isang malaking pagkakamali na nakikita ko ay ang sobrang paggalaw ng mga mangingisda kapag mainit. Palipat-lipat ng pwesto, maingay sa bangka, at mabilis na nagre-retrieve ng pain. Tandaan, ang mga isda sa mainit na tubig ay nagtitipid ng enerhiya. Ayaw nilang gumalaw ng mabilis. Kaya dapat, ang presentasyon ng iyong pain ay mabagal at natural. Kung gumagamit ka ng soft plastic, hayaan mo itong bumagsak sa ilalim at manatili doon ng ilang segundo bago mo ito dahan-dahang i-drag.
Kung gumagamit ka ng crankbait, subukan ng stop and go retrieve. Ang ideya ay gawing madali para sa isda na kainin ng pain mo. Isipin mo na ikaw ay pagod na pagod at tinatamad. Hindi mo hahabulin ang isang mabilis na pagkain. Ganoon din sila. Huwag din nating kalimutan ang epekto ng barometric pressure or presyo ng hangin. Bago dumating ang isang bagyo o isang malakas na pag-ulan, bumababa ang presyo ng hangin. Ito ay nagsisilbing hudyat sa mga isda na mag-feeding frenzy o kumain ng marami. Kaya kung nakita mo sa forecast na may paparating na masamang panahon sa susunod na araw, yun ang pinakamagandang oras para mangisda. Kahit na mainit, tila alam nila na matatagalan bago sila makakain ulit ng maayos. Sa mga panahong ito, nagiging sobrang agresibo nila at hindi na sila gaanong mapili sa pain. Ito ang pagkakataon mong makahuli ng isda ng buhay mo. Kaya laging bantayan ang weather forecast, hindi lang para sa iyong kaligtasan, kundi para na rin sa iyong diskarte. Ang kulay ng pain ay mayroon ding papel. Ang pangkalahatang tuntunin ay bright day, bright lure, dark day, dark lure. Pero sa sobrang init at linaw ng tubig, minsan mas epektibo ang mga natural na kulay. Mga kulay na gumagaya sa natural na pagkain ng isda sa lugar na iyon, tulad ng green pumpkin, watermelon, or silver. Ang mga sobrang matingkad na kulay, tulad ng chartreuse or hot pink, ay maaaring maging masyadong agaw pansin at makatakot sa mga maingat na isda. Pero kung ang tubig ay malabo o murky, ang mga matingkad na kulay naman ang mas epektibo dahil mas madali itong makita ng isda. Ang susi ay mag-eksperimento. Huwag matakot magpalit ng paint at kulay kung walang kumakagat. Dalhin ang iba't ibang opsyon. Isa pang teorya na dapat isaalang-alang ay ang oxygenated water sources. Bukod sa mga ilog at agos, may iba pang pinagmumulan ng oxygen. Halimbawa, ang ulan. Pagkatapos ng isang malakas na ulan sa hapon, ang tubig ulan ay hindi lang nagpapalamig sa ibabaw ng tubig, kundi nagdadala rin ito ng maraming oxygen. Ito ay nagtitrigger sa mga isda na maging aktibo. Ang runoff o tubig na umaagos mula sa lupa papunta sa lawa ay nagdadala rin ng mga bulate at insekto na karagdagang pagkain. Kaya kung umulan ng malakas habang nangingisda ka, huwag kang umuwi agad basta't ligtas ka. Maghintay ka. Pagkatapos ng ulan, maaaring magsimula ang isa sa mga pinakamagandang oras ng kainan ng isda sa buong araw. Huwag maliitin ang kahalagahan ng patience or pasensya. Ang pangingisda sa mainit na panahon ay isang laro ng paghihintay. Hindi ito tulad ng ibang panahon na sunod-sunod ang kagat. Dito, maaaring kailangan mong maghagis ng 50 beses sa isang magandang lugar bago ka makakuha ng isang kagat. Ang isda ay maaaring hindi gutom, pero ang isang pain na paulit-ulit na dumadaan sa harap niya ay maaaring mag-trigger ng reaction strike. Ito ay isang kagat na hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa inis o instinct. Kaya kung naniniwala ka na may isda sa isang partikular na lilim o istruktura, huwag kang sumuko pagkatapos ng ilang hagis. Maging matiyaga, bawasan ng bilis, at maniwala sa iyong pwesto. Ang isa pang madalas na hindi napapansin na lugar ay ang mga undercut banks. Ito ay mga pampang na tila kinain ng tubig ang ilalim, na lumilikha ng isang natural na kisame o overhang sa ilalim ng lupa. Mula sa ibabaw, mukha lang itong ordinaryong pampang. Pero sa ilalim ng tubig, mayroon itong guwang na perpektong taguan. Laging madilim, malamig, at ligtas sa loob nito. Ang mga malalaking isda, lalo na ang mga hito at biya,
ay gustong-gusto ang mga ganitong lugar. Paano ito hahanapin? Tingnan ng mga pampang na may mga ugat ng puno na nakalabas. Madalas, ang mga ugat na yon ay senyales na may undercut sa ilalim. Dahan-dahang i-pitch ang iyong pain papunta sa gilid ng pampang at hayaan itong bumagsak ng diretso pababa. Mag-ingat dahil ang kagat dito ay madalas na malakas at biglaan. Pag-usapan natin ang ingay. Ang tunog ay mas mabilis na naglalakbay sa tubig kaysa sa hangin. Sa mainit na panahon, kapag ang mga isda ay iritable at nagpapahinga, sila ay mas sensitibo sa ingay at panginginig ng bansa. Ang pagbagsak ng gamit sa bangka, ang malakas na pag-apak, o kahit ang pag-scrape ng bangka sa pampang ay sapat na para takutin ang lahat ng isda sa loob ng 10 metrong radius. Kaya dapat kumilos ka na parang isang ninja. Dahan-dahan ang lahat ng galaw. Kung nasa bangka ka, gamitin ang trolling motor sa pinakamahinang setting. Kung nasa pampang ka, lakaran mo ito ng marahan. Ang stealth o palihim na paglapit ay kasing halaga ng tamang pain o tamang lugar. Ang isang kritikal na konsepto ay ang seasonal patterns. Ang gawin ng isda sa init ng Marso ay iba sa gawin nila sa init ng Mayo or Hunyo. Sa Marso, sila ay karaniwang nasa pre-spawn o spawn stage. Ibig sabihin, naghahanda silang mangitlog o nasa proseso na ng pangingitlog. Dahil dito, kailangan nila ng mas maraming enerhiya, kaya mas kailangan nilang kumain, pero sa mas maiikling feeding windows. Madalas din silang matagpuan sa mga mababaw na lugar na may matigas na ilalim, tulad ng buhangin o graba, kung saan sila gumagawa ng kanilang mga pugad. Kaya kung alam mo ang mga spawning area sa iyong lugar, iyon ang mga dapat mong unahin, lalo na sa umaga at hapon. Hanapin ang mga pugad na tila mga bilog na nilinis na lugar sa ilalim ng tubig. Panghuli, ang pinakamahalagang aral, mag-isip sa labas ng kahon. Ang pangingisda ay hindi isang eksaktong agham. Ito ay isang sining ng pag-obserba at pag-angkop. Kung ang lahat ng mangingisda ay pumupunta sa kaliwa, subukan mong pumunta sa kanan. Kung ang lahat ay naghahagis sa malalim, ikaw ang maghanap sa mababaw. Ang mga isdang nakakatanggap ng pinakamaraming pressure o pangingisda ay ang mga nasa halatang lugar. Ang mga pinakamalalaki at pinakamatatalinong isda ay natutong umiwas sa mga ito. Sila ay naghahanap ng mga lugar na hindi pinapansin. Ang video na ito ay gabay lamang. Ang tunay na sikreto ay nasa iyong kakayahang mag-obserba sa tubig. Unawain ang gawin ng isda at huwag matakot na subukan ang isang bagay na iba. Ang susunod mong tropeyo ay maaaring nagtatago sa lugar na lagi mong nilalampasan. Kaya, ano ang natutunan natin? Simple lang. Kapag sobrang init ng tubig sa Marso, huwag agad tumutok sa pinakamalalim na bahagi. Ang sagot ay wala sa lalim, kundi sa kombinasyon ng tatlong bagay: lilim, istruktura, at oxygen. Ang malalaking isda ay naghahanap ng komportabling lugar kung saan sila makakatipid ng enerhiya. At ang mga lugar na iyon ay madalas nasa mababaw na tubig na may makapal na takip tulad ng water lily, sa ilalim ng mga tulay at pantalan, o sa mga lugar na may kahit kaunting agos. Ang pinakamalaking aha moment dito ay ito: ang mga lugar na madalas nating iniiwasan dahil akala natin ay sabit prone o masyadong mababaw, ay siya palang mga five-star hotel para sa mga malalaking isda sa tanghaling tapat. Ang pag-unawa dito ay ganap na magbabago sa paraan ng iyong pangingisda sa tag-init. Hindi mo nasasayangin ang oras mo sa pag-aabang sa mga dead zones sa ilalim. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natutunan kayo na magagamit ninyo
sa susunod ninyong pagpunta sa tubig. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto nyo pa ng mga ganitong diskusyon, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell. At para sa ating tanong, ano ang pinakahindi kapanipaniwalang lugar na nahulihan ninyo ng malaking isda kapag sobrang init? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section sa ibaba.